Sir Jupiter, siguro maganda pong simulan ko ang sulat ko na ito sa pinakanakakatakot na gabi ng buhay ko. Naalimpungatan ako, pawis na pawis kahit malamig ang kwarto. Nakaupo ako sa kama pero hindi ko maalala kung paano ako nakaupo doon. Ang tanging alam ko lang nakatingin ako sa isang bagay, yung lumang aparador ni Lola. Bukas siya. At hindi lang basta bukas, Sir Jupiter, nakakanga siya na parabang may hinihintay. Yung pamilyar na tunog ng kalawangin niyang bisagra parang humihinga. Sa dilim, ramdam ko yung malamig na hangin na lumalabas mula sa loob niya na parang may espasyo pa doon sa kabila ng kahoy, mas malalim pa sa dapat. Gusto kong tumakbo, gusto kong isigaw ang pangalan ni Tam pero hindi ko magawa. Nanigas ako at sa katahimikan ng buong bahay, may narinig akong mahina, isang bulong. Bell. Yung pangalan ko, Sir Jupiter, galing mismo sa loob ng aparador. Nagulat ako kasi hindi ito panaginip. Alam kong gising ako. Ramdam ko ang pawis sa batok, ramdam ko ang lamig ng sahig sa paa. Ramdam ko na parang hinihila ako palapit. Unti-unti nakikita ko na gumagalaw ang mga damit sa loob. Hindi nahuhulog, kundi para bang may kamay na nag-aayos. Doon ako natigilan kasi naamoy ko rin yung pabango ni Lola. Yung pabangong lagi niyang ginagamit tuwing pupunta kami sa simbahan. Mabango pero matapang, parang sampagita na may halong pulbos. Patay na si Lola, Sir Jupiter. At matagal na siyang patay nung gabing yun. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot na baka totoo nga ang multo o baka ako mismo ang nawawalan ng isip. At ngayon, ito ang dahilan kung bakit ako sumusulat sa inyo. Hindi para magkwento lang ng kababalaghan kundi para itanong, paano kung ang pinakakinatatakutan ko ay hindi yung aparador na bumubukas, kundi ang posibilidad na ako mismo ang nagbubukas nito? Kasi hanggang ngayon, kahit ilang beses ko nang pilitin, kahit ilang kandila at dasal na ang ginawa ko, gabi-gabi pa rin, naririnig ko yung tunog ng aparador na bumubukas at sa bawat pag-awang niya, parang mas lumalapit yung boses. Bell. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig sa Sitio Bangungot. Ako po si Isabel, pero mas kilala ako sa tawag na Bell. 25 years old, taga BGC. Dito na ho ako halos lumaki, dito nag-aral, dito rin nagtrabaho. Pero ang totoo, masasabing laking lola talaga ako kasi habang nasa abroad ang mga magulang ko, si Lola sa Laguna ang tumayong nanay at tatay ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung makikita niyo ako ngayon, baka isipin niyo na typical na city girl. Laging may laptop, may kape sa tabi, naka-headset buong araw habang nagtuturo online. O nga po pala, freelance tutor po ako. English at basic writing ang usually tinuturo ko sa mga estudyante, lokal man o foreign. Minsan may sideline din akong content writing para makadagdag sa pambayad sa bills. Breadwinner na kasi ako at wala naman akong kapatid. Kasama ko ngayon sa condo si Tam, best friend ko since college. Siya yung tipong kabaligtaran ko sa maraming bagay. Ako kasi madalas madrama, sentimental, mahilig mag-overthink. Siya naman yung logical, diretso magsalita, minsan pa nga parang walang preno kung mag-comment. Pero siya yung klase ng kaibigan na kahit minsan nakakainis, alam mong hindi ka iiwan. Ganito na sana yung buhay ko, Sir Jupiter. Routine, predictable, kahit paano stable. Gigising ng maaga, magtuturo online, kakain ng lunch with Tam sa fast food sa ibaba ng building, tapos babalik sa gabi para mag-marathon ng series. Simple lang, walang multo, walang kakaibang pangyayari. At honestly, hindi ako yung tipong naniniwala agad sa mga kababalaghan. Lumaki ako sa simbahan dahil kay Lola.
Pero hindi ako super relihiyosa. More on practical ako. Sa isip ko lahat ng nakakatakot, either gawa ng tao o gawa ng utak. Pero ito na nga, Sir Jupiter, yung normal kong buhay na basag nung isang tawag na dumating isang hapon. Umuwi si Tam galing office, dala yung paborito naming milk tea. Nakita niya akong tahimik lang sa sofa, hawak yung cellphone. Bel, bakit ang tahimik mo? Tanong niya. Tumingin lang ako tapos ang nasabi ko lang, si Lola, wala na. Noong panahon na yun, hindi ho ako makapaniwala. Masyadong biglaan, wala man lang palatandaan, walang huling paalam. Ang sabi, inatake lang daw sa puso habang nagdidilig sa hardin. Dinala sa ospital, pero hindi na umabot. Sobrang bigat, ni hindi ko man lang siya nakita at nakasama ulit bago siya pumanaw. Kaya agad akong nagdesisyon na umuwi ng Laguna. Sinamahan ako ni Tam, best friend ko at roommate. Kahit skeptical at medyo barumbado siya kung magsalita, hindi siya nagdalawang isip na mag-leave sa trabaho para samahan ako. Sabi niya pa nga sa kotse habang paalis kami ng BGC, Bel, kailangan mo ng kasama para hindi ka mabaliw sa lungkot, kaya ako nandito. Pagdating namin ng Laguna, ibang-iba ang pakiramdam. Mula sa maingay at magulong Maynila, biglang napalitan ng makikitid na kalsada. Amoy ng damo at katahimikan ng probinsya. Ang bawat puno sa gilid ng daan, ang bawat bahay na dinaanan namin, parang may alaala akong nabuhay muli. Hanggang sa natanaw ko na ang bahay ni Lola, nakatayo pa rin sa dulo ng baryo. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. May malawak na bakuran at mga puno ng mangga at santol na nagsilbing bantay. Dito ako tumatakbo noong bata pa ako. Dito rin ako natutong magbisikleta at dito ako madalas sumilong tuwing bumubuhos ang ulan habang si Lola naman ay nag-aabot ng mainit na sabaw mula sa kusina. Ngayon, ang lahat ng iyon ay bumalik sa akin na may kasamang bigat. Kasi wala na siya para salubungin ako. Sa loob, tahimik. Puting tela ang nakapaligid sa kabaong. Rosaryo ang inuusal ng mga kapitbahay. Ang mga pinsan at tiyuhin ko nagkukumpulan sa gilid. Tahimik ang lahat. Pero ramdam ko ang bigat ng pagkawala. Nang makita ko ang mukha ni Lola, parang tumigil ang oras. Ang simpleng buhay na iniwan niya parang bigla ring nawala sa akin. Hindi ko halos namalaya ng mga sumunod na araw ng lamay. Parang gumagalaw lang ako dahil kailangan, pero wala talagang pumapasok sa isip ko. Ang mga tao nagsisidatingan, nagdarasal, nagkikwento ng alaala nila kay Lola. Ako tahimik lang sa gilid. Hawak-hawak ang lumang rosaryo na siya mismo ang nagturo sa akin na gamitin. Sa bawat butil na hawak ko, pakiramdam ko lalo akong lumulubog sa katotohanang wala na si Lola. Kinabukasan, napilitan akong pumasok sa kwarto ni Lola para maghanap ng damit na maisusuot niya sa misa. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy na pamilyar. Halong pabango niyang sampagita at pawis ng isang matandang sanay magtrabaho sa bakuran. Naandun pa rin ang lahat. Lumang bentilador na maingay kong paandarin, aparador na puno ng duster at kutson na halos lumubog na sa tagal ng paggamit. Wala namang kakaiba, pero ramdam ko ang lungkot. Ang mga bagay na dati kong nakikita bilang ordinaryo, biglang naging alaala na lang. Pagkatapos ng libing, dumating ang mas malaking tanong, ano ang mangyayari sa bahay? Para sa mga tiyuhin at pinsan ko, simple lang ang sagot nila. Ibenta. Wala naman daw titira, lahat may kanya-kanyang buhay na sa Maynila o abroad. Praktikal, mabilis, tapos na ang problema. Pero para sa akin, hindi ganun kasimple. Ako lang kasi ang talagang lumaki sa piling ni Lola. Habang busy ang mga magulang ko sa pagtatrabaho sa ibang bansa, si Lola ang tumayong nanay at tatay ko dito sa Laguna.
Siya ang nagpalaki sa akin, nagturo kung paano magsalita na maayos, kung paano humarap sa tao. Siya ang nagsama sa akin sa simbahan tuwing linggo. At siya rin ang humila sa akin kapag sobra akong nagrereklamo sa buhay. Hindi ko man masabi ng lantaran noon, pero siya ang mundo ko. Kaya iba yung kapit ko sa bahay na ito. Hindi lang siya bahay para sa akin, parang extension siya ni Lola. Bawat sulok, bawat gamit may alaala. Lahat ng tunog, lahat ng amoy, pamilyar. Alam kong para sa iba, kalumaan at gastos lang ang nakikita nila dito. Pero para sa akin, ito yung huling koneksyon ko kay Lola. Kaya nang simulan ng mga tiyuhin ko ang usapan tungkol sa pagbebenta, agad akong tumutol. Hindi ko kinaya na parang minamalit lang nila ang halaga ng bahay. Hindi niyo ba naiintindihan? Bulong ko sa sarili ko habang nakikinig sa diskusyon. Ito na lang ang natira sa kanya. Kung ibebenta natin, parang binura na rin natin siya. Siyempre, hindi ko yun nasabi ng lantaran. Hindi naman ako palaban sa pamilya. Tahimik lang akong nakikinig. Tumatango pero alam kong sa loob-loob ko hindi ako papayag. At sa mga sumunod na araw, unti-unti na ring lumabas ang realidad. Ako lang ang willing at kaya manatili dito. Si Tam, sinamahan ako ng ilang araw pero kailangan din niyang bumalik sa Maynila para sa trabaho. Yung mga tiyuhin at pinsan ko balik na rin sa kani-kanilang buhay. At ako, naiwan. Hindi dahil napilitan, kundi dahil pinili ko. Pero hindi ko alam noon na ang desisyong yon ang magiging simula ng lahat ng hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. Unang gabi namin ni Tam sa bahay matapos ang libing ni Lola Natividad. Pagod na pagod ako, hindi lang sa katawan kundi pati sa isip at damdamin. Buong araw akong nakipag-asikaso sa mga kamag-anak, sa pari at sa mga kapitbahay na dumating para makiramay. Parang wala na akong natirang lakas, pero pagdating namin ng bahay, saka ko lang tuluyang naramdaman ang bigat ng katahimikan. Ang bahay ni Lola ay nakatayo sa dulo ng makipot na kalsada. Medyo malayo sa mga kapitbahay, kaya kahit may mga tao sa baryo parang hiwalay pa rin ang lugar. Sa gabi, halos puro kuliglig at palakalang ang maririnig. Walang traffic, walang murmur ng lungsod, walang kahit anong ingay ng Maynila na nakasanayan ko. Para bang naputol ang koneksyon ko sa mundo. Plano ko sana sa guest room matulog si Tam. Pero kung tutuusin, ayoko talagang mag-isa. Bukod pa doon, tanging kwarto lang ni Lola ang may aircon at sa init ng probinsya. Lalo na ngayong tag-araw, mas praktikal na doon na kami pareho. Kaya kahit medyo mabigat sa pakiramdam, natulog kami sa kwarto na dati ay kay Lola. Hindi pa ako sanay ulit sa ambience ng bahay. Ang bawat sulok puno ng alaala. Lumang kurtina na hindi ko na napalitan. Mga framed pictures ni Lola kasama ako noong bata pa, pati lumang radyo na nakadisplay sa tokador. Pero higit sa lahat, doon sa mismong kwarto nakatayo pa rin ang malaking aparador ni Lola sa gilid ng kama. Kahoy na nara, makintab pa ang barnis kahit halatang dekada na ang tanda. Para siyang bantay sa mismong tabi namin. Una, normal lang ang lahat. Nag-shower kami, nagligpit ng konti, tapos sumiga. Pinigit ko ang mga mata ko habang pinapakinggan ang mahina pero steady na tunog ng aircon. Tahimik si Tam. Mabilis siyang nakatulog gaya ng dati. Ako naman nahirapan. Sanay ako sa ingay ng syudad. Kotse, mga kapitbahay na maingay, pero dito, puro kuliglig at hangin. Habang nakahiga ako, bigla kong naamoy ang pabango na palaging gamit ni Lola. Di ko alam kung totoo o baka imahinasyon lang. Yung amoy na parang halong cologne at liniment na paborito niya. Dumaan lang saglit, pero sapat para magdulot ng kilabot. Nagpalit ako ng pwesto. Sinabi ko sa sarili ko baka naiwan lang sa damit na hindi pa nahuhugasan o baka sumasagi lang sa isip ko
dahil kakalibing lang niya kanina. Pinilit kong huwag isipin. Minsan pa narinig ko ang parang mahina at sunod-sunod na tik, tik, tik mula sa kahoy. Hindi ko alam kung pako lang na lumuwag o may insekto, pero imbis na tumigil, nag-iba pa ang tunog. Parang may mabigat na bagay na dahan-dahang gumagalaw sa loob. Humigpit ang hawak ko sa kumot. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig lang sa kisame, nakikinig kung mauulit pa. Maya-maya ay may narinig akong mahina pero malinaw na tunog ng kahoy. Para bang may gumalaw sa sahig o may kumalaskus na biglang tumigil. Napatingin ako agad sa kisame, tapos sa gilid ng kwarto, tahimik. Akala ko baka guni-guni lang. Lumipas ang ilang minuto at naramdaman ko na parang may malamig na simoy ng hangin mula sa gilid ng kama. Imposibleng mula sa bintana kasi nakasara yun. Tumingin ako at doon ko nakita ang aparador. Nakatayo pa rin, tahimik, pero nakakaistorbo sa paningin. Wala naman itong bukas, pero pakiramdam ko parang doon nagmumula ang lamig. Pinilit kong ipikit ulit ang mga mata ko. Sa isip ko baka kasi sobrang pagod lang ako. Minsan kasi kapag lutang ka na sa stress, pati maliit na tunog at amoy nagiging malaki. Ayokong isipin na may kakaiba. Kaya pinilit kong huwag na lang pansinin. Huminga ako ng malalim at ibinaon ang mukha sa unan. Pero habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko, biglang may umalingaw-ngaw na tunog. Tunog ng kahoy na matagal nang hindi nagalaw, parang unti-unting binubuhusan. Napabalikwas ako ng higa, nanigas ang katawan ko. Sa gilid ng paningin ko, hindi gumagalaw si Tam, himbing na himbing pa rin. Ako lang ang gising. Dahan-dahan kong iniikot ang ulo ko at doon ko nakitang nakasara ang aparador bago ako pumikit kanina. Sigurado ako doon, sarado, nakapadlak pa nga yung maliit na bolt sa gilid. Pero ngayong nakatingin ako, parang may maliit na awang na lumitaw sa pagitan ng dalawang pinto. Hindi ito nakabukas ng malaki. Saktong liwanag lang ng moonlight mula sa bintana ang pumapasok, tumatama sa gilid ng damit sa loob. Para bang may taong basta na lang bumukas nito ng kaunti at hindi sinara. Nanlamig ang patok ko. Gusto kong isipin na baka hindi ko lang naisara ng maayos bago matulog, pero imposible. Ni hindi ko nga hinawakan yung aparador maghapon. Napakagat ako sa labi. Pinakiramdaman ko kung may tunog na paglalakad o kung may gumagalaw sa paligid. Wala. Tahimik ang buong bahay. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Pero sa tenga ko parang lumalakas lalo yung mahinang pag-angal ng kahoy ng aparador. Nagkunwari akong kalmado. Binunot ko yung kumot at itinakip hanggang lieg. Pilit na pinapapikit ang mata. Sinasabi ko sa sarili ko, pagod lang ako, guni-guni lang ito at baka hangin. Pero paano magkakaroon ng hangin kung nakasara naman ang bintana at bakit mismong aparador ang gagalaw? Makalipas ang ilang minuto, halos nakakatulog na sana ako ulit nang biglang muling umingit ang kahoy. Mas mahaba. Mas malinaw, parang tunog ng bisagra na matagal nang kalawangin. Napasinghap ako, kahit pilit kong pinipigil. Dumilat ako ulit at muntik na akong mapaangat ng gusto sa kama. Mas malaki na ang awang. Kung kanina saktong liwanag lang, ngayon ay halos isang palad na ang pagitan ng dalawang pinto. Kita ko na ang loob, mga nakasabit na damit ni Lola, lumang barot saya at ilang lumang damit na hindi ko na maalala kung kani-kanino. Nakatayo lang silang nakahanay, parang mga taong nakapila, nakatungo. Maya-maya hindi ko na alam kung imahinasyon lang ba, pero parang may isang damit na gumalaw. Hindi malakas, hindi dramatic. Saktong pagkampay lang ng manggas na parabang may hangin sa loob, pero alam kong walang hangin. Parang gusto kong gisingin si Tam pero nanlamig ang dila ko.
Ang tanging nagawa ko lang ay ipikit ng mariin ang mga mata ko at pag-ulit-ulit ng dasal. Hindi ko alam kung gaano katagal akong ganoon pero sa huli siguro dahil sa sobrang pagod, nakatulog din ako. Kinaumagahan paggising ko nakasarado na ulit ang aparador parang walang nangyari. Pero Sir Jupiter, hindi na ako mapakali mula noon. Kahit nagkakape ako sa kusina, kahit naglalakad ako sa bakuran, palagi kong naiisip, ako lang ba ang nakakita? Ako lang ba ang nakaamoy? At yun ang umpisa kung bakit hindi na naging ordinaryo ang bahay ni Lola para sa akin. Kinabukasan matapos yung unang gabi, pinilit kong maging normal. Nagkakape ako sa kusina habang nakatanaw sa bakuran. Maliwalas naman ang umaga. Tahimik, maliwanag, parang walang nangyaring kakaiba. Pero sa ilalim ng araw, sa bawat pag-inom ko ng kape, ramdam ko pa rin ang bigat. Yung memorya ng aparador na nakabukas mag-isa. Gusto kong kwentuhan si Tam pero pinili kong manahimik. Alam kong hindi siya madaling maniwala. Practical din siya. Logical. Kung sasabihin ko lang na gumalaw yung damit ni Lola sa aparador, baka tawanan lang niya ako. Kaya kinimkim ko na lang. Pero kahit paano nagmarka na sa akin yung pangyayari. Naging mabigat ang araw. Habang nag-almusal kami, binibiro pa ako ni Tam na parang ang lalim ng inisip ko. Sabi ko lang, hindi ako nakatulog ng maayos. Pagkatapos tumulong kami magligpit ng ilang gamit ni Lola sa sala. May ilang kamag-anak na dumalaw para magpaalam bago umuwi sa probinsya. At lahat sila nagtulungan magkakot ng mga upuan na hiniram mula sa barangay hall. Sa harap ng maraming tao, parang normal lang ang lahat. Pero sa tuwing mapapatingin ako sa hallway papunta sa kwarto ni Lola, naroon pa rin ang pakiramdam. Parang ang bigat-bigat ng hangin doon. Minsan, kahit maaliwalas, naiisip kong baka nakasilip yung aparador mula sa dilim at parang bantay na hindi umaalis. Nang matapos ang lahat, muling bumalik ang katahimikan. Ramdam ko na naman yung hiwa-hiwalay na tunog ng paligid. Kuliglig, palaka, minsan tahol ng aso. Pagod si Tam. Matapos maligo, humiga na agad siya at halos ilang minuto lang ay tulog na. Ako naman gaya ng nakagawian ko, nag-ayos pa ng ilang gamit sa kwarto ni Lola. Habang nakayuko ako at tinatanggal ang ilang gamit sa ibabaw ng dresser, naamoy ko na naman ang pabango ni Lola. Yung paborito niyang amoy na parabang halong liniment at cologne na mura lang pero siya'y laging may dala. Dahan-dahan akong napalingon sa aparador. Sarado naman ito, tahimik. Pero ang hangin sa paligid ko parang may bahid ng lamig na hindi ko maipaliwanag. Pinilit kong ibaling ang isip ko. Kinuha ko ang cellphone at nag-scroll ng kung ano-anong post sa social media. Ang problema, mahina ang signal sa lugar. Kaya wala akong mabasa masyado. Kaya tumigil din ako. Sa katahimikan, mas lumalakas yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Bandang hating gabi habang nakahiga na ako, nagising ako sa mahinang kalabog. Parang tunog ng kahoy na dumadaplis sa sahig. Dumilat ako at tiningnan ang paligid. Si Tam himbing pa rin sa tulog. Ako lang ang nakarinig. Napabuntong hininga ako. Sinasabi sa sarili na baka daga lang. Pero nang tiningnan ko ulit ang aparador, doon ko napansin na parang may maliit na siwang. Kanina sigurado akong nakasara yun ng mahigpit. Ngayon may manipis na guhit ng dilim na nakabukas sa gitna. Napatitig ako. Nanuyo ang lalamunan ko at pinilit kong kumilos ng dahan-dahan. Kinapa ang cellphone ko sa tabi. Gusto ko sanang buksan ang flashlight pero natatakot akong makita kung ano man ang nandoon. Kaya nanatili akong nakatitig, hinintay kung gagalaw pa. Ilang minuto ang lumipas na wala namang nangyari. Pero habang nakapikit na ako, pilit kong nagkukunwaring tulog. Narinig kong muli ang mahinang tunog na damit na gumagasgas.
para bang may kamay na humahaplos-haplos sa tela sa loob. Humigpit ang hawak ko sa kumot. Pinilit kong huwag umiyak, huwag gumawa ng ingay. Pagmulat ko, umaga na. At gaya ng dati, ang lahat ay parang walang nangyari. Sarado na ulit ang aparador, wala ng siwang, wala ring bakas na gumalaw ang mga damit. Hindi ko na napigilan. Sa almusal, tinanong ko si Tam, "Narinig mo ba kagabi? May parang kalabog sa kwarto." Tumingin lang siya sa akin sabay ngiti. "Baka daga, luma na kasi yung bahay, malamang may pumasok na pusa o daga." Tumangulang ako pero hindi yun sapat para mawala ang kaba ko. Lalo na at hindi natapos doon. Sa sumunod na gabi, mas naging lantad. Habang nakahiga kami, ramdam ko na parang mas malamig kaysa dati ang paligid. Hindi ito galing sa aircon. Kasi madalas kahit nakabukas, pare-pareho lang ang lamig. Iba yung lamig na yon, parang may kasamang bigat, parang hangin sa sementeryo. Minsan iniisip ko, baka imagination lang. Pero nang sumilip ako sa paligid, doon ko nakita. Nakabukas ang aparador. Malaki ang pagkakabukas. Hindi lang maliit na siwang at mula roon para bang may dumadaloy na dilim palabas. Napabalikwas ako. Agad kong tinapik si Tam. "Tam, gising na." Umungol siya imbes na bumangon. "Bakit, Bel?" Tinuro ko ang aparador. Bumukas mag-isa ang aparador ni Lola. Hindi ko naman binuksan. Inangat niya ang ulo niya. Tiningnan sandali pagkatapos humiga ulit. "Baka hindi mo lang naisara ng maayos. Huwag mong isipin. Matulog ka na." Pero paano ako makakatulog kung malinaw kong nakikita na gumagalaw ang manggas ng damit na parang may humihila mula sa loob? Hindi ko na namalayan kung paano ako nakatulog. Ang alam ko lang, paggising ko ng umaga, sarado ulit ang aparador, malinis, tahimik, parang walang nangyari. Pagmulat ko, umaga na, at gaya ng dati, ang lahat ay parang walang nangyari. Sarado na rin ang aparador at wala ng siwang, wala ring bakas na gumalaw ang mga damit. Sa halip na magsalita, pinili kong manahimik habang si Tatay Tam ay nagkakape. Tiningnan ko ang aparador mula sa mesa. Tahimik, malinis, pero para sa akin, parang nakamasid. Sumunod na gabi, nakahiga ako. Nakapikit pero gising ang katawan ko sa bigat ng paligid. Hindi ito sumunod na gabi agad. Nakahiga ako, nakapikit pero gising ang katawan ko sa bigat ng paligid. Hindi ito lamig ng aircon kundi lamig na parang humahaplos sa mismong buto. Mabigat. Mabagal. Naramdaman ko ang unti-unting pagdulas ng hangin mula sa kanto ng kwarto. Nang dumilat ako, nakabukas na naman ang aparador. Ngayon, malaki ang pagbukas, halos kalahati. At sa loob, may aninong hindi ko matukoy kung tela lang ba o may nakatayo. Pinilit kong idilat pa ang mga mata ko. Baka guni-guni lang, pero hindi. Gumalaw ang manggas ng lumang bestida ni Lola, dahan-dahang umaalon kahit walang hangin, parang may kumakapit mula sa loob. Tumagilid ako paharap kay Tam, umaasang gigising siya pero hindi. Tulog siya, mabigat ang hilik, walang kamalay-malay, at doon ko naramdaman na ako lang ang pinapansin ng presensyang ito. Humigpit ang hawak ko sa kumot. Pumikit ako ng mariin, halos mabulol sa pagdarasal sa isip. Huwag kang gagalaw, Bel, huwag kang lilingon, huwag kang tititig. Hanggang sa unti-unting sumara ang aparador kasabay ng lamig na naglalaho. Simula nang mamatay si Lola, hindi na ako naging komportable sa bahay. Hindi ko masabi kung ano, kung grief lang ba, o kung may kung anong naiwan sa paligid. Tahimik na tahimik sa gabi pero sa katahimikan na yun mas ramdam ko ang bigat ng presensya kahit nakapikit ako. Parang may nakabantay. Kahit anong pilit kong sabihin sa sarili ko na pagod lang ako, hindi ako mapanatag. Isang gabi nagising ako na parang may malamig na hangin na dumampi sa patok ko.
Hindi naman nakabukas ang bintana, pero parang galing doon yung simoy. Dahan-dahan akong dumilat at agad kong napansin ang aparador ni Lola. Malaki at luma yun, gawa sa matibay na kahoy, at ang pinakakinatatakutan ko yung salamin sa harap. Doon ako natigil kasi may aninong nakatayo. Babae, nakapirmi lang, nakatitig pabalik, hindi malinaw ang mukha pero pamilyar yung tindig. Para bang matagal ko na siyang kilala, para bang si Lola. Ilang segundo akong nakatulala at pilit iniintindi kung ano ang nakikita ko. Hanggang sa biglang naglaho ang anyo, naiiwan lang ako, nanginginig at pawis na pawis, hawak ang kumot na parang yun lang ang panangga ko laban sa kung anumang nandyan. Kinabukasan, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka antok lang, baka trick of the light. Pero sa tuwing naiisip ko ang salamin, bumabalik yung pakiramdam ng matalim na titig na nagkabaon sa balat ko. Hindi yun parang alaala lang, masyado siyang malinaw, masyadong totoo. Lumipas ang ilang araw at akala ko tapos na. Pero mas lalo lang lumala. Nagising ako isang gabi sa tunog ng sarili kong pangalan. Mahina lang, parang bulong na dumikit mismo sa tenga ko. Hindi ko alam kung lalaki o babae ang boses, basta malinaw. Bell. Tumayo ang balahibo ko. Dahan-dahan akong umikot sa kama pero wala naman akong nakita. Ang dilim ng kwarto at sa bawat sulok para bang may nakatago na nagmamasid, hindi na ako nakatulog. Habang lumilipas ang gabi, naging pabago-bago ang mga naranasan ko. Minsan sa salamin, minsan sa mismong tabi ng kama, minsan sa harap na parang may bumababa kahit walang kasama. Hindi ko na alam kung paano ikwento ng maayos kasi bawat karanasan iba-iba ang itsura at doon ako nagsimulang kabahan. Hindi lang sa mga nakikita ko kundi sa posibilidad na baka ako na mismo ang nawawala sa wisyo. Pinipilit kong magpakatatag sa harap ni Tam pero ramdam kong hindi siya naniniwala. Hindi niya nakikita o hindi niya naririnig. Para sa kanya lahat ng ito ay pagod, lungkot at trauma. Gusto ko sanang maniwala na tama siya kasi mas madaling paniwalaan na sira lang ang ulo ko kaysa tanggapin na may totoong multo sa paligid. Pero tuwing sasabihin kong pagod lang ako, may parte ng katawan ko na nanginginig kasi alam kong hindi basta stress ang nagpapalakas ng loob kung isara ang ilaw gabi-gabi. May kung anong nandito at kahit hindi siya nakikita ni Tam, alam kong ramdam ko siya. Hindi madaling magpanggap na normal. Kahit anong pilit ko, dala ko pa rin ang bigat ng mga gabi. Sa araw, maaliwala sa tahimik, parang walang nangyayari. Maliwanag ang kusina, malamig ang hangin mula sa bintana at maririnig ko lang ang mga manok sa kapitbahay o yung kaluskos ng mga dahon sa bakuran. Pero sa ilalim ng liwanag, dala ko pa rin ang alaala ng malamig na hangin, ng boses na bumubulong ng pangalan ko, ng refleksyong hindi ko alam kung akin o kay Lola. Sinabi ni Tam na baka epekto lang ng pagod, na baka dala lang ng lungkot, ng stress. Sa umpisa naniwala ako. Pero habang lumilipas ang mga gabi, mas lalo akong nalulunod sa posibilidad na hindi lang ako ang problema. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi na akong di makatulog ng maayos. Lagi akong napapalingon sa aparador kahit anong gawin ko, naroon lang siya. Malaki, matanda, nakatayo sa sulok ng kwarto. Parang bantay na hindi ko alam kung kalaban o kakampi. Pinipilit kong huwag isipin pero parang mas lalo akong nahuhulog sa tingin niya. Nakakulong kami ni Tam sa katahimikan ng kwarto. Siya mabilis na nakakatulog gaya ng dati. Ako naman gising. Nakikinig sa bawat tunog. Unang kuliglig lang at hangin mula sa aircon pero bandang hating gabi narinig ko ang kalabog. Hindi malakas pero malinaw, parang kahoy na dumadaplis sa sahig. Dumilat ako agad, si Tam tulog pa rin. Napabuntong hininga ako. Sinasabi sa sarili na baka dagalang. Luma ang bahay, posibleng may mga sulok na may hayop. Pero nang lumingon ako, nakita kong nakabukas ang aparador. Hindi malaki pero may siwang.
Kanina isinara ko yun ng bahigpit. Sigurado ako. Nanuyo ang lalamunan ko. Pinilit kong kumilos ng dahan-dahan. Kinapa ang cellphone. Gusto kong buksan ang flashlight pero natatakot ako kaya nakatitig lang ako. Umaasang baka kusa ring magsara. Ilang minuto ang lumipas, tahimik. Pero habang nakapikit ako, pilit nagkukunwaring tulog, narinig ko ulit, hindi na basta kalabog, parang tunog ng tela na hinahaplos. Mahina pero paulit-ulit. Para bang may kamay sa loob na dumadaan sa mga damit ni Lola. Humigpit ang hawak ko sa kumot. At doon ko naramdaman ang lamig. Hindi lamig ng aircon kundi lamig ng sementeryo. Mabigat, may kasamang amoy na parang bulok na bulaklak. Binuksan ko ang mata ko at doon ko nakita. Mas malaki na ang bukas ng aparador. Halos kalahating pinto at mula sa loob para bang may dumadaloy na dilim. Mabagal at parang usok. Nanigas ako. Sa gilid ng salamin may aninong nakatayo. Hindi buo, pero may hugis. Balikat, buhok. Parang si Lola. Saglit lang pero sapat para manindig ang balahibo ko. Pagmulat ko ulit, ako na lang ulit sa refleksyon pero bukas pa rin ang pinto. Gumagalaw pa rin ang manggas ng isang damit para bang may humihila mula sa loob. Bumalik ako sa pagkakahiga, itinakip ang kumot hanggang leeg, pinilit ipikit ang mga mata. Sa isip ko baka imahinasyon lang, baka tama si Tam. Pero paano kung hindi? Lumipas pa ang mga araw at doon nagsimulang magulo ang lahat. Minsan naniniwala akong si Lola ang nakikita ko pero minsan ibang tao. Hindi ko may paliwanag, minsan bata, minsan matanda, minsan wala namang hugis. Kapag ikinikwento ko kay Tam, napapansin kong iba-iba rin ang mga detalye na sinasabi ko. Minsan sinasabi kong nakita ko si Lola sa salamin, minsan boses lang na bumubulong, minsan may kaluskos sa hagdan. At doon nagsimula ang pag-aalinlangan. Ako ba ang mali? Ako ba ang nag-iimbento? Si Tam na natiling mapagmahal, lagi niyang sinasabi na baka pagod lang ako, baka stress lang. Hindi siya naniniwala pero sinusubukan niya pa rin samahan ako. Minsan hahawakan niya ang kamay ko at tatahanin ako. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na unti-unti na rin siyang nababahala. Hindi dahil may nakikita siya, kundi dahil sa akin. Sa kung paano nagbabago ang mga kwento ko gabi-gabi. At doon ako mismo ang nagsimulang mas matakot. Hindi lang sa aparador, kundi sa sarili ko. Kasi paano kung totoo ang sinasabi ni Tam? Paano kung hindi multo, kundi utak ko lang ang kalaban? Simula nang mamatay si Lola, ako lang ang tunay na nakaramdam ng lahat ng ito. Ako lang ang nakikita. Ako lang ang nakarinig. Wala si Tam sa kahit isang sandali. Kung ganun, baka nga ako lang. At yun ang mas nakakatakot. Sir Jupiter, dumating ang araw na bigla na lang nag-brownout. Malakas ang ulan nung gabing yun. Yung klase ng ulan na parang naglalagapak ang bawat patak sa bubong. Wala kaming ilaw. Walang kahit anong tunog maliban sa kulog at pagbuhos ng ulan. Tanging kandila lang ang iniwan ni Tam sa mesa bago kami pumasok sa kwarto. Nakahiga kami pero hindi ako mapakali. Ramdam ko na naman yung malamig na presensya, yung parang bigat sa hangin na nakasanayan ko ng maramdaman gabi-gabi. Nakatingin ako sa dilim. Pilit inaabot ng mata ko yung anyo ng aparador. Nakapikit naman si Tam, mahimbing ang tulog. Sa gitna ng pagbibilang ko sa lagitik ng ulan, napansin kong parang may anino sa gilid ng aparador. Parang humahaba, parang kumikilos. Pinilit kong iwaksi. Sinasabi sa sarili na mata ko lang ang nagloloko na baka epekto ng liwanag mula sa kandila sa labas ng pinto. Pero habang tumatagal, hindi na siya basta anino. Para bang may nakatayo sa mismong harap ng aparador. Payat, matangkad, nakayuko. Bago ko pa na proseso ang lahat, bigla kong naramdaman na parang may malamig na hangin na dumaloy sa gilid ko.
At mula roon, parang may biglang humawak sa braso ko. Malamig, mabigat at wala akong nakikitang kamay. Napasigaw ako, "Tam!" Pero bago pa siya makabangon, parang may puwersang humila sa akin. Diretso ako sa direksyon ng aparador. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakalapit ng ganoon kabilis. Ang malinaw sa akin, isang iglap lang. Nasa harap na ako ng aparador na kusa na namang bumukas. At bago pa ako makalayo, may lakas na parabang humablot sa buong katawan ko papasok sa loob. Para akong isiniksik, itinulak, ikinulong. Doon ako nagsimulang magwala. Napakadilim sa loob, Sir Jupiter. Hindi yung normal na dilim ng aparador na may siwang pa ng ilaw mula sa labas. Ito parang sinelyuhan ang lahat. Ramdam ko ang makapal na tela ng mga damit ni Lola sa paligid ko, pero hindi ito naging parang lambot. Naging parang kamay na nakabalot sa katawan ko. Hinahawakan ako, parang ayaw akong pakawalan. Sumisigaw ako ng sumisigaw, "Tulungan mo ako, Tam! Tam! Tulungan mo ko!" Paulit-ulit. Pero dahil sa lakas ng kulog, pakiramdam ko nilalamon lang ng ulan ng tinig ko. Pilit kong itinulak yung pinto, pero parang mas lalo lang itong nagsara. Nakakabingi ang tibok ng puso ko. Nanginginig ang tuhod ko at pakiramdam ko mauubusan ako ng hangin. Ginamit ko ang mga kuko ko. Pinapalo, pinapagalos ang kahoy at sa loob ng aparador na yon may narinig ako. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag. Parang bulong pero hindi malinaw. Parang tinatawag ang pangalan ko. Belle. Paulit-ulit. Minsan pa nga parang boses na pamilyar na malapit. Boses na halos kamukha ng kay Lola. "Tahan na," sabi niya. Kinilabutan ako sa buong katawan. Ang mismong Lola na inaakala kong nagbabantay, siya pala ang naroon. Hindi ko alam kung siya nga ba yun o isang nilalang na ginagamit ang boses niya. Pero sigurado ako may nananabik na hilahin ako papalapit. Nawalan ako ng lakas, Sir Jupiter. Parang lahat ng sigaw ko nalunod na lang sa sarili kong luha. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakulong. Hanggang sa isang iglap, bumukas ang pinto. Doon ko narinig ang tinig ni Tam. Malakas, histerikal at tinatawag ang pangalan ko. Naramdaman ko ang paghawak niya sa balikat ko, hinihila ako palabas. At sa liwanag ng kandila mula sa sala, nakita kong nanginginig ang mga kamay ko, puno ng sugat ang kuko ko at ang mukha ko basang-basa ng luha. Niyakap niya ako ng mahigpit, pero sa halip na paniwalaan ako, ang una niyang sinabi, "Belle, bakit mo ginawa ito sa sarili mo? Bakit ka nagkulong sa loob?" Hindi ko siya agad nasagot. Sinabi ko na may humila sa akin na hindi ko kusang pinili, pero ang tingin niya sa akin puno ng pag-aalala at duda. "Belle, wala namang humihila sa'yo. Naiintindihan ko pagod ka, stressed ka, nagluluksa ka pa rin kay Lola. Di ka na, patulog na tayo." Gusto kong sumigaw sa kanya, gusto kong sabihin na hindi niya naiintindihan, pero paano ko ipapaliwanag ang boses na narinig ko? Paano ko ipapaliwanag ang bigat ng kamay na humila sa akin? Pagkatapos ng lahat, inalagaan niya ako. Pinunasan niya ang mga sugat sa daliri ko, pinainom ako ng tubig, tinabihan niya ako hanggang makatulog. Pero ramdam ko sa bawat tingin niya, parabang pinapaniwalaan niya ang katawan ko pero hindi ang mga salita ko. Parabang ako mismo ang kalaban ng isip ko. Sir Jupiter, ito na yung punto na hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang bawat gabi. Ang lahat ng nangyayari, ako lang ang nakakaramdam. Ako lang ang nakakarinig. At habang mas tumitindi, mas lalo akong nagmumukhang baliw sa paningin ng taong pinakamalapit sa akin. Pero naniniwala ako sa katawan ko. Naniniwala ako sa takot na dumaan sa balat ko nung gabing yun. Hindi ito guni-guni. Hindi ako basta nagluksa lang. May isang bagay na gustong sumama ako sa kanya sa dilim. At kung hindi ako nasagip ni Tam, baka hindi na ako nakalabas. Tahimik si Tam habang inaakay ako. Hindi siya nagtanong ng marami. Dinala niya lang ako sa kama, pinaupo sa kakinuhang maliit na first aid kit na nakatago sa aparador ng kusina. Doon ko lang napansin ang mga daliri ko puno ng hiwa at gasgas.
May mga kuko pa na halos mawalang lahat ng porma dahil sa pagkakakalmot ko sa kahoy. Hindi ako makapaniwala sa sarili kong mga kamay. Parang hindi na akin. Nanginginig habang tinitingnan ko, parang ebidensya ng bagay na gusto kong patunayan kay Tam. Kaya nang dumating siya na may dalang bulak at betadine, agad kong sinabi, "Kita mo, hindi ko ito gagawin sa sarili ko kung wala namang dahilan. Hindi ko basta nagkulong sa loob, may humila sa akin." Hindi siya agad sumagot. Nilinis niya lang ang sugat ko, dahan-dahan, maingat na parang ayaw niya akong masaktan palalo. Mabigat ang tingin niya, hindi galit pero puno ng pag-alala. Parang naglalaban sa mukha niya ang dalawang bagay. Paniniwala sa nakikita niyang sugat at pagdududa sa kwento kung paano ko ito nakuha. "Bel," sabi niya sa wakas, mahinahon, "hindi yan totoo. Huwag ka mag-alala, andito lang ako, malalagpasan mo din to." Parang sinaksak ako sa dibdib. Sa halip na gumaan, mas lalo pa akong napuno ng kaba at lungkot. Gusto kong sumigaw na hindi siya nakikinig, pero sa halip, nanahimik ako. Kasi paano nga ba? Paano ko ipapaliwanag ang lamig na kumapit sa braso ko, yung boses na tumawag sa pangalan ko? Habang binabalutan niya ng bandage ang mga daliri ko, ramdam ko yung init ng kamay niya laban sa nanginginig kong balat. Para kong nahahati sa dalawa. Kalahati ng sarili ko gustong kumapit kay Tam, magtiwala, maniwalang ligtas ako hanggat andyan siya. Pero yung kalahati naniniwala na hindi niya kayang protektahan ako mula rito. Kasi para sa kanya wala naman talagang nangyayari. Pinilit kong matulog pagkatapos pero hindi ako dinadalaw ng antok. Nakahiga si Tam sa tabi ko, mahigpit ang yakap. Para bang gusto niyang iparamdam na ligtas ako. At siguro sa kanya, sapat na yon. Pero sa akin hindi, kasi habang nakapikit ako, pakiramdam ko naroon pa rin yung pinto ng aparador. Nakatanaw, naghihintay. Kinabukasan, wala na ang ulan. Maliwanag ang sikat ng araw, parang walang nangyari. Pero bawat galos sa daliri ko, bawat punit sa kuko ko, nagpapaalala na hindi lang yun bangungot. Totoo ang nangyari. Pero si Tam, ibang-iba ang basa. Habang nagkakape kami, sinabi niya, "Kailangan mo lang magpahinga. Baka kailangan nating umuwi muna sa Maynila, lumayo sa bahay na to. Nakakatulong minsan ang pagbabago ng lugar." Tumangulang ako. Pero sa loob-loob ko alam kong hindi ako niloloko ng bahay na ito. Hindi ako basta nalulunod sa lungkot. May kung sino, may kung ano na gustong kunin ako at habang tumatagal, ako lang ang nakakakita at nakakaramdam. Sir Jupiter, ang masakit mas lalo akong nag-iisa. Kasi habang mas lalong lumilinaw sa akin ang presensya ng nilalang sa aparador, mas lalo namang lumalabo sa paningin ni Tam ang paniniwala. Para sa kanya, ako lang ito. Pero para sa akin, ito na ang pinakamalinaw na katotohanan sa buhay ko. Hindi ako ligtas. Sir Jupiter, akala ko matibay pa ako. Akala ko kaya kong tumira dito sa bahay ni Lola, pero hindi pala. Hindi ko na kayang ipilit. At ang gabi bago kami umalis, yun ang pinakamabigat, pinakamasakit at siguro ang huling patunay na ako na mismo ang kalaban ng sarili ko. Una, ayaw kong pumayag. Nang sinabi ni Tam na, "Bel, uuwi na tayo. Hindi ka na safe dito." Halos magmakaawa akong manatili. Para bang kung aalis ako, masisigurong tuluyan na akong iiwan ni Lola o baka magalit siya lalo. Pero ramdam ko rin na wala na akong laban. Tuwing umaga, nagigising akong mas pagod pa kaysa sa noong natulog ako. Tuwing gabi parang lumulubog ako sa dagat ng sarili kong isip. Kaya kahit mahirap, tinulungan ko si Tam mag-impake. Habang binabalot niya ang mga gamit, nakatingin lang ako sa aparador. Iniisip kung paano ko iiwan yun. Para kasi siyang hininga ng bahay. Kung isasara ko na ang pinto, baka tuluyan na ring maputol ang ugnayan ko kay Lola. Pero ang gabing yun, Sir Jupiter, hindi ako pinatulog. Ang ilaw sa kwarto binuksan ni Tam ng buo para wala raw akong ikatakot. Nakahiga siya sa tabi ko, hawak ang kamay ko at paulit-ulit na sinasabi, "Bukas na,
Bukas aalis na tayo, makakapahinga ka na. Pero kahit may ilaw, iba ang pakiramdam. Parang mas maliwanag pa ang dilim kaysa sa bumbilya. Nakapikit ako ng mahigpit pero ramdam ko ang malamig na ihip ng hangin na hindi galing sa bentilador. Nang dumilat ako, nakita ko ang aparador bukas na naman. Pero hindi lang siwang, hindi lang bahagyang awang, malapad, parang iniimbitahan akong pumasok. At doon ko siya nakita. Si Lola nakatayo sa loob. Nakaputi pero hindi nakasing lambing ng mga alaala ko. Ang mukha niya parang nagkakabitak, parang luma na ang balat at humihiwalay. Pero ang mata niya malinaw na malinaw, nakatitig sa akin at ngumiti siya. "Halika, Belle," sabi niya. Parang sumabog ang dibdib ko sa takot at pananabik. Tumayo ako, hindi ko na narinig ang pagtawag ni Tam. Lahat ng tunog parang lumabo. Ang narinig ko lang ay yung boses ni Lola, pabalik-balik. "Halika, Apo. Dito ka na. Huwag ka nang umalis." Lumapit ako hanggang sa maramdaman ko ang lamig ng kahoy ng aparador at bago pa ako makapasok naramdaman ko ang mga kamay niya. Malamig, mabigat. Hinila niya ako. Ramdam ko ang kuko niya sa braso ko at ramdam ko ang pagyakap na parang bakal. Nagpumiglas ako, sumigaw, Tam! Tam, tulungan mo ako! Nandito si Lola, kinukuha niya ako!" At doon pumasok si Tam. Nararamdaman ko pa ngayon ang higpit ng pagkakahawak niya sa bewang ko. Pilit akong hinihila palayo. Ako mismo sigurado ako na binunot niya ako mula sa mga bisig ni Lola, pero pagkatapos nang pareho kaming napaupo sa sahig humihingal, nakita ko ang mata ni Tam. Hindi takot sa multo, kundi takot sa akin. "Belle," halos paos ang boses niya. Wala doon. Kanina pa kita hinahatak palayo pero mag-isa ka lang na nagwawala, sinasaktan mo ang sarili mo. Ikaw lang." Hindi ako makapaniwala. Sa isip ko malinaw ang lahat. Narinig ko si Lola, nahawakan ko siya pero kay Tam nakita niya raw akong nakaharap sa walang laman na aparador, nakikipagbuno sa hangin. Nagsisisigaw, "Bitiwan mo ako, Lola!" Habang siya'y desperadong yakap-yakap ako para hindi ako sumubsob sa kahoy. Pareho kaming hingal, pareho kaming umiiyak, pero magkaiba ang iniiyakan namin. Ako dahil pakiramdam ko muntik na akong tuluyang kunin ni Lola. Siya dahil nakikita niya na ako mismo ang sumisira sa sarili ko. Doon ako bumigay. Doon ako tuluyang bumagsak. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi na ako nakalaban. Yumakap lang ako kay Tam at humagulhol. Paulit-ulit na sinasabi, "Hindi ako baliw. Nandyan siya. Nandyan talaga siya." Pero hinahaplos lang ako ni Tam at ang sagot niya paulit-ulit, "Wala. Belle, wala doon. Hindi ka nag-iisa pero kailangan mo ng tulong. Hindi multo ito. Hindi si Lola. Ikaw lang, Belle. Ikaw lang." At sa unang pagkakataon, hindi ko na siya tinutulan. Alam kong may bahaging hindi ko kayang napaliwanag. Alam kong kahit anong pilit ko, si Tam ang may hawak ng mas malinaw na mata. Kaya nang sabihin niya, "Pag-uwi natin sa Maynila, pupunta tayo sa doktor. Kailangan mo na talagang magpatingin." Napikit na lang ako at tumango. "Sir Jupiter, hindi ko alam kung anong sakit ito. Sabi ni Tam, baka dahil sa grief, baka may pangalan itong kondisyon. Hallucination, psychosis, trauma, hindi ko alam. Pero sa isang banda, may maliit na tinig pa rin sa loob ko na nagsasabing, hindi lahat ng nakita ko'y gawa-gawa lang. Na baka totoo si Lola kagabi. Na baka totoong may humila sa akin kahit isang beses lang. Pero kahit ganoon, wala na akong lakas para lumaban pa. Tama si Tam, kailangan ko ng tulong. Kung hindi, baka sa susunod, hindi na niya ako mahatak pabalik." At habang naglalakad ako palabas ng kwarto ni Lola, dala ang aking maleta, pinilit kong huwag lumingon sa aparador. Pero ramdam ko pa rin, sa gilid ng paningin ko nakabukas siya at may anino sa loob na nakatingin habang tuluyan akong umaalis.
Bago kami dumiretso ng terminal, dumaan muna kami sa sementeryo. Hindi ako makaalis nang hindi bumibisita kay Lola. Tahimik ang paligid. May mga damong sumisiksik sa pagitan ng mga nitso at ang hangin, amoy lupa at lumang kandila. Nakaluhod ako sa harap ng lapida niya at hinihimas ang malamig na marmol. La, hindi ko alam kung ikaw ba yung nakikita ko o ako lang to. Pero kung nandyan ka man, sana patawarin mo ako kasi aalis muna ho ako. Kailangan ko hong ayusin ang sarili ko. Parang gusto kong maramdaman na nandyan siya. Isang simoy ng hangin, isang bulong, kahit anong senyales. Pero wala. Tahimik lang ang sementeryo. Tahimik maliban sa sariling hikbi ko. Tumayo si Tam sa likuran ko at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ko. Nung araw na pauwi kami ng Maynila, Sir Jupiter, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kung totoo ba yung nakita ko, uutak ko lang ang kalaban ko. Pero isa lang ang sigurado sa akin noon, kailangan kong tulungan ang sarili ko. Kung multo man talaga ni Lola ang bumisita sa akin, sana naintindihan niya na ang pag-alis ang paraan ko para makabawi. At kung ako lang pala ang nag-iimbento ng lahat, sana dumating ang araw na matawa na lang ako sa mga pinaniniwalaan ko. Pero ngayon, masakit pa din, mabigat at hindi ko kayang mag-isa. Kaya ako sinusulat ito. Pagdating namin sa Maynila, parang ang bigat pa rin ng dibdib ko. Hindi ko masabi kung ginhawa ba o mas malalim na pagod. Ang bahay ni Lola ay naiwan na namin pero parang may bakas pa rin ng lamig ng kahoy ng aparador sa balat ko. Lahat ng sulok ng katawan ko mabigat. Hindi na ako umiyak pero wala ring katahimikan. Si Tam halos hindi ako iniwan. Sa biyahe hawak niya lang ang kamay ko, paulit-ulit na sinasabi na makakapahinga na ako. Pero alam ko, Sir Jupiter, ramdam kong kahit siya, ubus na rin. Ubus na kami, pareho. Pagkaraan ng ilang araw, dinala niya ako sa doktor. Ayoko sana, pero parang kahihiyan na amining kailangan ko ng ganito. Pero nung humarap ako sa psychiatrist, tahimik lang ako. Pinakikinggan ang mga tanong niya. Kailan nagsimula ang mga nakikita at naririnig mo? Nabago ba ang tulog mo, ang pagkain mo, ang takbo ng araw-araw mo? Nakaramdam ka ba ng guilt, ng takot, ng mga bagay na hindi mo maipaliwanag? Ang dami kong gustong sagutin ng oo pero ang lumabas lang sa bibig ko ay, Dok, nakita ko talaga siya, nahawakan. Hindi po yun gawa-gawa. Ngumiti lang siya, malumanay at sinabi, posible. Pero posible rin ang isip natin kapag nasa gitna ng matinding lungkot ay gumagawa ng paraan para punuin ng pagkawala. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin, sobra kang nasaktan. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa kasi sa puso ko malinaw ang lahat ng nangyari. Pero sa isip ko, may bahagi na ring naniniwalang baka tama sila, na baka grief lang ang naghulog sa akin sa mga aninong hindi totoo. Sa dulo ng konsultasyon, binigyan ako ng gamot at tinanyayahan sa therapy. Hindi ko pa alam kung kaya kong tanggapin lahat pero pumayag na ako. Dahil sabi ni Tam, kung ayaw mong maniwala na gawa-gawa lang, isipin mo na lang na paraan ito para hindi ka muling kunin ng mga anino. Sir Jupiter, yun na siguro ang huling sandali ng laban ko. Hindi sa multo, kundi sa sarili kong isip. Hindi ko pa rin alam kung ano ang totoo. Hanggang ngayon, kapag pumipikit ako, parang naririnig ko pa rin ang boses ni Lola. Tinatawag ang pangalan ko. Pero sa wakas, hindi na ako sumusunod. Ilang linggo na ang lumipas mula nang iwan namin ang bahay ni Lola. Nasa Maynila na ako ngayon, sinusubukan muling ayusin ang buhay ko. Araw-araw, iniinom ko ang mga gamot na binigay ng doktor. Tuwing linggo, pumupunta ako sa therapy. Unti-unti kong natututunan na ang lungkot ay hindi kaaway. Na hindi ko kailangang labanan mag-isa at hindi ko kailangang hanapan ng anino ang bawat sulok ng gabi. Minsan,
napapaisip pa rin ako, totoo ba lahat ng nakita ko o talagang galing lang sa isip kong naguluhan at napagod sa pagluluksa? May mga gabi pa rin na nananaginip ako tungkol kay Lola. Nakaputi, nakangiti, parang tinatawag ko. Pero ngayong gising ako, mas kaya ko nang sabihin sa sarili ko, tama na, hindi mo na kailangang sumunod. Si Tam, hindi ako iniwan kahit kailan. Siya ang humahawak sa kamay ko tuwing natatakot ako. Siya ang nagpapaalala na nandito ako, buhay at ligtas. Lagi niyang sinasabi, Bel, hindi mo kailangan ng sagot ngayon. Ang kailangan mo lang ay magpahinga. At sa tuwing naririnig ko yun, parang nababawasan ang bigat. Ngayon, kapag naaalala ko ang aparador at bahay ni Lola Natividad at ang mga gabi kong halos lamunin ng takot, hindi na ganoon kabigat. Oo, may kirot pa rin. May mga tanong na walang kasagutan, pero mas nangingibabaw ang alaala ng pagyakap sa akin ni Tam, ng paghawak niya sa akin para hindi ako tuluyang mawala. Siguro, yun ang mensahe ni Lola sa huli. Hindi na niya ako kailangang kunin. Ang kailangan ko lang gawin ay tandaan siya. Sa mga kwento, sa mga dasal, sa mga araw na pinipili kong magpatuloy. Kaya ngayon kapag napapadaan ako sa mga lumang aparador, hindi na ako agad nanginginig. Humihinga lang ako ng malalim at sinasabi, tapos na, wala na siya rito. Ang naiwan, pagmamahal. Sir Jupiter, kaya ko na sigurong sabihin ito. Hindi ko alam kung multo ba talaga yun o ako lang ang lumaban sa sariling isip. Pero sa puntong ito, hindi na yon ang pinakamahalaga. Ang mahalaga na andito pa rin ako. Buhay. Gumigising tuwing umaga, unti-unting natututong ngumiti muli. At kung sakaling bumalik pa man ang anino ng nakaraan, alam ko na ngayon, hindi ako nag-iisa. Nagmamahal, Bel. Mga kasityo, ang rating ko sa kwentong ito ay 7 out of 10. Sa bawat pagtatapos ng isang kwento, may natitira pa ring pag-asa. Si Bel dumaan sa dilim, pero pinili ang liwanag. Hindi niya binura ang alaala ng mga nangyari, pero natutunan niyang gawing paalala ang lahat. Na kahit sa gitna ng takot at kawalan, may pagkakataong magsimula muli. At yun ang tunay na kababalaghan. Ang kakayahan ng tao na maghilom at magmahal ulit. Ako po si Jupiter. Hanggang sa susunod na kwento, dito sa Sitio Bangungot.